po. Amen. Good morning, church. How are you? Kamusta naman yung mga umattend ng Abide Conference? Ayan. I believe lahat tayo na empowered at lahat tayo unti-unti na naman nag-aalab yung mga pananampalataya natin. Amen? Amen. But speaking of pananampalataya, ano nga ba yung pananampalataya natin? Kasi, di ba, minsan, tayong Christians, kapag tinanong tayo, oo, may pananampalataya ako. Madali nating sabihin na may pananampalataya tayo. Pero kapag tinanong ka, ano ba yung pananampalataya mo? Minsan, sa atin, sasagot, pag ganun-ganon, di natin mapinpoint. Minsan naman, pag tinanong tayo kung ano yung pananampalataya natin, napapaisip tayo at that moment kung ano ba talaga yung pananampalataya natin. Kaya naman today, our goal is malinawan tayo kung ano ba yung pananampalataya natin. But before that, let's pray. Amen. Every heads bowed, every eyes closed. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Lord, we thank you, Lord, for your grace and your mercy, Panginoon, na narito kami ngayon, Lord, magkakasama, O God, na maririnig namin yung salita mo, Lord God. Father, I know that you have prepared our heart, Panginoon. And I pray, Panginoon, na gawin mo ito, Panginoon, na matabang lupa, Lord God, na tutubuan, Panginoon, ng seed na itatanim mo ngayon sa amin, O Lord. And God, I pray, Panginoon, na itago mo ko sa iyong likuran, Lord God. Only your words, Panginoon. Only your truth, Panginoon, yung maririnig sa mga bibig ko, Lord God. Cover me, Lord God. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, balik tayo. Ano nga ba yung faith? No? Sa iba yung faith, ibig sabihin yan, kabanalan. Di ba? Kapag, mananampalataya yan. Kaya yung thinking natin sa tao na yun, banalya yan, nada. Amen? Tapos sa iba naman, yung faith or yung pananampalataya nila is yung parang ticket ba na, ay may faith ako sa ganitong bagay. Na pag ginawa ko to, gagaling ako. Pag ginawa ko to, yayaman ako. Or pag sumayaw ako dito, magkakaanak ako. Ganon yung faith ng iba. Pero sa ating mga Kristiyano, ano ba yung faith? Ano ba dapat yung faith? Basahin po natin sa Hebrews 11:1. Sa The Passion Translation version. Ang sabi niya diyan, now faith brings our hopes into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen. At para mas maintindihan natin, basahin natin sa Tagalog. Ayan. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. O yung faith o pananampalataya ay yung kumpiyansa natin sa pag-asa at sa katotohanan na pinaniniwalaan natin. For example, as a Christian, naniniwala tayo na pag namatay tayo ngayon, saan tayo pupunta? Sa langit. Dahil naniniwala tayo sa katotohanan na pag nanampalataya tayo kay Jesus Christ, we are saved. Therefore, we will go to heaven. Amen. Ang galing. At yung faith o pananampalataya ay pagiging sigurado natin sa mga bagay na hindi pa natin nakikita o nakita. Tanungin ko kayo, may nakakita na ba kay Jesus Christ? May nakakita na ba sa Diyos Ama? O nakikita nyo ba siya ngayon? Hindi rin, di ba? But we are sure and we know and we have confidence na merong Jesus Christ, na merong Diyos Ama because nararamdaman natin siya. May evidence of the things unseen. Amen? Amen. So, ayun yung kahulugan ng faith. Ibig sabihin, faith is an inward attitude cultivated on the truth we believe that results to outward discipline or actions.
ang pananampalataya ay ganito. Yung katotohanan na pinapaniwalaan natin, nagdudulot yan ng panloob na pag-uugali na nagre-resulta sa panlabas na ugali, which is our actions and our disciplines. Amen? Amen. Parang ganito, you have your faith that God answers prayers. So ano ngayon yung magiging action and discipline mo? You will always pray. Kasi naniniwala ka that God answers prayer. Ngayon, kung di ka magdadasal, hindi masasagot yung panalangin mo, syempre. Alam ni Lord yung mga pinapanalangin natin, pero gusto niya na lumapit tayo sa Kanya. And that is our faith. Ano pa? God will provide your needs. Ayan yung faith natin. Kaya dapat yung action natin, hindi tayo maghahanap ng wala. Hindi tayo maghahanap ng sobra-sobra. Bagkus magiging grateful tayo kung ano yung nasa harap natin. Why? Because our faith is God will provide our needs, not our wants. Ayan, magaling naman pala, naiintindihan. O, isa pa. Eto, yung faith natin. Naniniwala tayo na lahat ng tao mahal ng Diyos. Kaya naman, yung action at yung discipline natin is that we will share the gospel and we will share the love of God through our lives. Amen. Amen. Dahil sabi nga sa Lucas 6:45, ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Amen. So if faith is putting our beliefs into actions, saan naman ang gagaling yung faith natin? Where is our faith based on? So, ngayon, bibigyan natin ng clarity kung ano ba yung pananampalataya natin. So, number 1, Jesus is Lord and He is our Savior. So, si Jesus Christ yung ating Panginoon at Siya yung ating tagapagligtas. Basahin po natin sa Romans 10:9-11. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Amen. So lahat ng sumasampalataya kay Jesus Christ, kapag sinabi natin using our mouth na sumasampalataya at naniniwala tayo sa Kanya, and on the third day, God has raised Him from the dead, we will be saved. Pero hindi naman porke sinabi mo na literal na, Lord, sumasampalataya ako sa iyo, naniniwala ako. Ibig sabihin, yun na yun. Guys, God sees our heart. Amen? So kung sinasabi natin na nananampalataya tayo kay Jesus Christ, our faith is based on Christ, that we are saved through Him, dapat magre-resulta yun sa good works. Amen? So don't get me wrong here, hindi ko sinasabi na maliligtas kayo through good works. It is only by grace, through faith in Jesus, na maliligtas tayo. Pero kung ganun yung faith natin, magkakaroon tayo ng good works. Kung yung faith natin is we are saved, niligtas tayo, binili tayo ng mahal na dugo ni Jesus Christ, it will result to good works. So, faith is equals to good works. Amen. Because Jesus is our Lord and He is our Savior. Pangalawa, Jesus is the coming King and Judge. Amen? Basahin po natin sa Mateo 25:31.
Kapag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Amen. So si Jesus po yung nagsasalita dito. Alam naman natin na after ng pagka-crucify ni Jesus Christ, nabuhay siya maguli. At nung nabuhay siya, nangaral siya sa mga disipulo niya, and then, umakyat na siya sa langit. At alam din natin na ngayon, siya ay naluluklok sa kanan ng Ama. At naghihintay siya sa darating na paghahari niya na itinakda ng Diyos Ama. So, ibig sabihin, Jesus is King. Amen? At hindi lang yan. He is the coming judge. Ano bang ibig sabihin nun? Basahin po natin sa Pahayag 22:12. Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. And sa 2 Corinthians 5:10, basahin din po natin. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat sa kabayaran ng kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Amen. So, Jesus is the coming judge. Why? Dahil hahatulan niya po tayo. Siya po yung may authority na maghatol sa lahat ng ginawa natin dito sa mundo. Based on our faith. Because He is the righteous King and Judge. Amen? Amen. This is our faith. Pero, di ba, simula nung nagkaroon ng mga disipulo si Jesus Christ, nung umakyat siya sa langit, naiwan na yung mga disipulo niya, di ba lagi nang nakasulat or laging sinasabi, maghanda kayo, paparating na si Jesus Christ. Malapit na dumating si Jesus Christ. Pero, ngayon, 2024 na. Hindi pa rin dumadating si Jesus Christ. Di ba? Even si Jesus Christ, nag-aantay siya sa oras at sa araw ng kanyang pagbabalik because only the Father knows kung kailan yung araw na yon. So, para sa atin, no? Kung ganito na katagal, sila Pablo nga, namatay na eh. Yung mga year-kopong-kopong nga na mga faithful, namatay na rin sila. Di pa dumadating si Jesus Christ. Paano kaya sa atin? Baka hindi pa rin dadating. Baka matagal pa. So, wag muna nating panindigan yung faith natin. Mag-petex muna kaya tayo. No? Petex yung gano'n. Ay, yung pumipito, gano'n. So, magpe-petex muna ba tayo? Anong sagot nyo? No. Praise the Lord, no. Dahil, di ba, tulad nga yan, sabi ko kanina, maraming na-bless sa Abide Conference. Maraming na-move, maraming na-encourage, marami na namang nag-alab yung puso. Marami na naman nagsabi, yes, Jesus, I am ready to die for you, God. Yes, Lord, kahit anong sabihin mo sa akin, gagawin ko. Ngayon din. No? Maraming ganyan maraming na-empowered. Pero, yung tanong, what if wala na yung loud praise and worship? What if wala na yung praise and worship na tinaas mo pa lang yung kamay mo, umiiyak ka na? O kaya praise pa lang, dapat masaya ka pero humahagulgol ka na? What if wala na rin yung mga magagaling na pastor na nagtiteach ng mga moving sermons? Paano na? Are we still on fire? Siyempre, sasagot mo ako sa akin, oo naman, isang linggo pala yung lumipas Okay. O sige, isang linggo yung lumipas, on fire ka pa din. Pero what if 2 weeks, 1 month, 3 months, 6 months, or worse, 1 year, will you still be on fire? Amen. Pero paano kapag yung sitwasyon sa buhay mo, hindi na yung nangyayari sa gusto mo, ayon sa gusto mo? Paano kapag yung mga
life group mo, life group members mo, na dati 20 kayo. Tapos ngayon sa life group nyo, 2 na lang kayo. Kulang na lang ayaw pang umattend nung 2. Will you still be on fire? Paano kapag yung mentee mo na dati on fire din, pero ngayon chat ka ng chat, ni-restrict ka pa. Will you still be on fire? O paano kapag yung mentee mo, pinuntahan mo, pinagtaguan ka pa? Will you still be on fire? Amen. I hope that our answer is yes, no? Na maging faithful tayo hanggang sa dulo. Dahil alam natin, and we have the faith that Jesus is coming back. At gusto nating marinig yung, well done, good and faithful servant. Faithful. Is that a word? Lalo na sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, hindi na okay, aalis lang agad. Hindi lang kayo nagkasundo sa ganitong oras, iniwan ka na. Hindi lang nabigay yung gusto mo na pagdalan mo ako ng ganito, in-unfriend ka na. Faithful, is that a word? Kaya naman today, I want to bring you to our topic, which is entitled, Faithful Faith. Amen. So, wag kayong aantokin ha, marami pa to. What is faithfulness? Ano nga ba yung faithfulness or pagiging tapat? Yan. Faithfulness is living in accord with the truth we believe in. So, ang pagiging tapat ay pamumuhay ayon sa pananampalataya natin o yung pinag-usapan natin kanina na pananampalataya natin. Faith is action, while faithfulness is endurance. So yung faith, ito yung pinapaniwalaan natin na ginawa na natin. Pero yung faithfulness is yung kung gaano natin katagal kayang gawin, kung gaano natin katapat kayang gawin, yung pinapaniwalaan natin. Amen? In other words, faith leads to faithfulness. A faithful faith. Amen. So, ano naman tong faithful faith na sinasabi mo, te? Parang doble-doble. Faithful faith? So, para mas maliwanagan tayo, let us read Mateo 25:14-30. So, medyo mahaba to. Samahan niyo po ako magbasa. Ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong pupunta sa malayong lugar. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000. Ang isa naman ay 2,000. At ang isa pa ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. At tumubo siya ng 5,000. Ganoon din naman ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at tinago roon ang pera. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, heto po ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko. Sumagot ang amo niya, magaling! Isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika at makibahagi sa aking kaligayahan. Pagkatapos lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, heto po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin at ang karagdagang 2,000 na tinubo ko. Sumagot ang kanyang amo,
magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala ko sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika at makibahagi rin sa aking 24. Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo tinanim at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Heto po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin. Sumagot ang kanyang amo, masama at tapad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko tinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay may makuha kong interes? Kaya sinabi niya sa iba pang utusan, kunin nyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa kadiliman, sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Amen. Ningal ako doon. The Lord bless His word. Amen. So, ano nga ba yung faithful faith? Based dito sa nabasa natin. So, number 1, faithful faith is not lazy. Makikita po natin yan sa verse 15 to 18. Gaya po ng nabasa natin, no? Nakita natin na yung una at yung pangalawang alipin, hindi sila naging tamad. Bagkus, kapag receive or pagkatanggap nila ng pera na binigay ng amo nila sa kanya, anong sabi diyan? Agad silang kumilos. Agad silang nagtrabaho para yung pera na binigay sa kanila ay lumago o kumita. Amen. Yung pagiging tapat nila sa amo nila, yung nagtulak sa kanila para gawin nila yung nararapat at para paluguin nila yung pinagkatiwala sa kanila. Amen. Pero, compared dun sa ikatlong alipin, ano yung ginawa? Naghukay. Tapos binaon niya yung pera. Parang yung kayo, binaon sa limot. Parang yung kayo, tinabi na lang kasi may iba. Oh, may kumakaway doon, no? Ay, sorry. Iba pala yung topic. So, yung ikatlong alipin, binaon niya yung pera. Tapos, kung titingnan natin yung ginawa ng pangatlong alipin, mukha naman safe, di ba? Mukha naman siyang concern. Kasi, tinabi niya tinago niya para hindi mawala. Pero, the truth is, tamad siya. Ayaw niyang mag-effort. Ayaw niyang mag-isip kung anong gagawin niya sa pera na yun. Kaya, binaon niya na lang. At least dun, na isipan. Di niya na iniisip. Kasi, di naman mawawala dun sa lupa, sino magukay dun. Di ba? Kumbaga, nag-play safe siya. Dito na lang ako. At least dito, pagbalik niya, babalik ko ng buo. Siguro, no, merong nakaka-relate sa atin dito. Nakokontento tayo sa ganun. Katulad nung ikatlong alipin. Siguro may mga ministry tayo. Ayan. Kunwari, ushering. Ushering lang naman ako Ngingiti lang ako. Pwede na to. Ayun na yung effort mo. Kasi tinatamad ka pa lang magwalis. Pero, hindi mo pa trinay na pag nagwalis ka pala or pag naglinis ka, hindi mo alam, kapag ikaw ay naglinis, may ibang nakikita yung tao sa paligid. Kitang-kita nila yung kalinisan. Kaya lang, hindi na nila makikita yung fruit. Why? Kasi tinamad ka. Diba? Ano pa? Sa ushering, kunwari, meron nagtimpla ng kape. Peburending kalat, lamesa. Tapos ikaw, nakita mo, pero hindi mo pinansin. Kasi tinatamad ka. Naging ka ba nun? Faithful steward ka ba? Meron ka bang faithful faith nun? Wala, kasi tinamad ka A faithful faith is not
lazy. O sa mga nagkakape naman, kapag nagkape kayo, tapos iniwan nyo yung pinagkapehan nyo, tapon-tapon pa dun. Kasi may usher naman. Do you have a faithful faith? Wala. Kaya, kung magkakape kayo, linisin nyo pati yung tapon-tapon. Kasi hindi naman porket may usher tayo, sila na lagi yung maglilinis. Always remember, God is a God of order. And if God is a God of order is our faith, dapat magre-reflect sa action natin. Amen. I'm speaking to myself too. Ayan. So, sa mga naman, sa mga life group leaders, pinagkatiwalaan tayo ng, for example, 5 tao. Anong gagawin natin? Yung mga faithful servant gagawin. Pa-follow up nila, papakainin nila, ilalabas nila, lagi nilang tuturuan. Pero, yung 3 alipin, yung gagawin niyan dyan, follow up. Okay na. Tapos, may LG tayo sa Sabado. Ay, follow up ko lang sa Biyernes. Okay na. So, nagiging tamad. Ibig sabihin, wala siyang faithful faith. Kasi hindi siya naniniwala na yung tao na yun, binigay sa kanya ng Diyos para lumago. Pero yung ginawa niya, tinago niya. Ano mangyayari sa tao na yun? Magdudwindle. Unti-unting mawawala. Kasi di niya naramdaman yung care. O kahit pa naman sa halaman, nung may didiligan, mateye, di ba? Ganon din sa tao. Kailangan na nating diligan. Amen? Amen. A faithful faith is not lazy. Amen? Point number 2. A faithful faith will take ownership of whatever we receive from God. Amen. Halimbawa, kung binigyan kita ng 5,000, diba sa'yo na yun? Kasi binigay ko. Kunwari, binigyan lang kita. Sa'yo na yun. Ngayon, anong gagawin mo sa 5,000 mo? Yung iba, kapag business-minded gagawin nila, invest nila yan. Yung iba naman, ibibili nila ng something, ay, bibilin ko to kasi remembrance to. Binigay sa akin eh. Yung iba naman, kahit itago nila, iisip-isipin pa din nila yun kung paano nila gagastusin. Why? Kasi sa kanila na yun eh. Nag-iisip na sila, nag-e-effort na sila kung paano gagastusin yun. So, pag hindi naman sa'yo, pinatago ko lang sa'yo, itatago mo lang talaga yun. Kasi iniisip mo, baka mawala ko. O kaya, hindi mo siya gagamitin kasi hindi sa'yo. It is the same way sa atin. Dapat magkaroon tayo ng ownership sa lahat ng binibigay sa atin ng Diyos. Mag-abala tayo, mag-isip tayo, mag-effort tayo kung paano natin palalaguin yung mga talents, yung mga skills, yung mga tao na binigay sa atin ni God. Why? Because we know na pagdating ni Jesus Christ, we will glory with Him. Makikigalak tayo kasama niya. Na kung yung tao na to, yung member na to, na lumago, kapag present mo sa kanya, oh Lord, yung pinaalaga mo sa akin, lumago. Don't you think hindi siya matutuwa? Don't you think you won't share with the glory na nararanasan ng ating Panginoon, ay sa joy na nararanasan ng ating Diyos? Don't you think? I think so. We will glory with Him. Amen? Kaya naman, sa lahat ng gagawin natin, always think or always take ownership sa mga binigay sa atin ni Jesus Christ. Dahil sabi po sa Colossus 3:23, basahin po natin. Hindi ang tao. So, dapat gagawin natin to thinking na lahat ng ginagawa natin para kay Lord. For example, empleyado ka. Libre naman yung typewriting, mag-print na lang ako na mag-print. Total, kumpanya naman yung nagbabayad nito eh. O kaya, mag-overbreak ako. Wala namang makakapansin eh. Lahat naman sila ganito yung ginagawa. Are you being a good steward kung ganun yung gagawin mo?
No. Kasi, kung malulugi yung kumpanya, don't you think kasama ka sa pagkalugi nun? Kasama ka. Pero kung good steward ka, ginagawa mo yung tama sa kumpanya, you are being faithful, kapag lumago yung, yung kumpanya, makikinabang ka ba? Yes, you will share in the glory of your company because God is also a rewarder of those who work hard. Kaya naman, a faithful faith will take ownership of whatever God has entrusted to us. Kaya maging faithful po tayo. Amen? Number 3, a faithful faith shows a holy fear. Amen. Basahin po natin sa verse 24 to 25. At kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako, kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Heto po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin. So, yung pangatlong alipin, kine-claim niya na natatakot siya sa amo niya. Kaya yung ginawa niya, tinago niya na lang. Kasi nga, natatakot siya na baka pagdating, wala siyang mabigay, paparosahan siya. So, nakita natin dito na yung ikatlong alipin, meron siyang negative view. Negative view of his master. Mali yung pagkakakilala niya sa master niya. Kasi iniisip niya na tong master niya, masama. Yung idudulot sa kanya, masama. Kaya might as well, gawin ko, mag-play safe na lang ako. Kasi ayoko maparosahan eh. So gagawin ko, ise-safety ko to para may mabalik ako sa kanya, para pagbalik niya, ala siyang masabi. Di niya ako pagalitan. So in the same way sa atin, ay, papalo up ko na nga yung member ko. Bana mo nga sasabi, Pastor. Bang, potang pag tinanong ako ni Pastor, papakita ko yung chat. Oh, Pastor, pinalo up ko. Pero, sasabihin ni Pastor, pinuntahan mo ba? Ay, next time pupuntahan ko. Dadaan lang ako para next time, wala na silang masumbat sa akin. Kasi ginawa ko naman yung part ko eh. Ganyan. Meron tayong negative view sa master natin. Pero ano ba yung holy fear na sinasabi dito? Holy fear is an attitude of showing great respect, honor, and adoration to God above anyone or anything else. Great respect daw. Ibig sabihin, yung holy fear, meron kang view sa master mo, positive. Nakikita mo na, ay, honorable to. Ay, banal to. Kaya kailangan ko siyang irespeto. He is worthy of my respect. He is worthy of my adoration. Kaya yung resulta ng faith mo na yon, that He is worthy, anong gagawin mo? Ibibigay mo yung best sa lahat ng ginagawa mo. Kaya, anong gagawin mo sa mga pinagkatiwala niya sa'yo? Papalaguin mo. Katulad ng ginawa ng first and second servant. Ano pa? Holy fear is walking in authentic humility before God and mankind. Authentic humility. Anong ibig sabihin nito? Yung authentic humility, yung nagpapakumbaba ka. Kahit yung bagay na nangyayari sa'yo, hindi ayon sa puso mo. Kahit masakit, nagpapakumbaba ka, tinatanggap mo. Because you have the holy fear of God. Kasi di ba nga, sabi sa Colossians 3:23, dapat daw lahat ng ginagawa natin, isipin natin na ginagawa natin to para sa Diyos. So kung ginagawa mo man yan sa leader mo, na nakakainis na talaga, na follow up, o yung kasama mo, yung member mo na di mo talaga bet yung ugali, pero nagpapakumbaba ka sa kanya, you are doing it for the glory of God. Amen? Amen. Ano pa? It is also to obey the delegated authority with the only exception being if the authority tells us to sin. So, example dito, ay, wala sila, Pastor. Nagpuntang Singapore. Mga leaders lang may iwan ngayon. Di muna ako attend. Ay, life group namin ngayon. Outreach lang.
Di na ako sasama, mapali. Mainit, pupunta lang naman sila sa, sa mga bahay-bahay eh. So dito, nakikita agad kung meron tayong holy fear. Kasi, kung may holy fear tayo, yung humility natin, hindi subjective. Ibig sabihin, hindi tayo namimili kung sino yung tao na inilagay sa taas natin ng Diyos. At hindi rin tayo nag-iisip na, magaling pa ako dyan eh. Ba't yan naman yung nung kabata pa niyan? Hindi din tayo nag-iisip ng gano'n. Bakit? Kasi kung may holy fear ka kay God, naniniwala ka na yung taong nilagay niya above you will grow you. Siya yung magbibigay sa'yo or siya yung makakatulong sa'yo para lumago ka. That's holy fear. You acknowledge everything God has given to you. Amen. So, isa pang example ng holy fear. Tanungin ko kayo, yung mga magulang nyo, pag inutusan nila kayo, agad susunod kayo, di ba? Ewan ko sa mga kabataan ngayon. Pero dati, kapag inutusan kayo ng mga magulang nyo, susunod ka. Bakit? Hindi naman dahil sa ayaw mo lang mapagalitan eh. Kasi iniisip mo, magulang ko to. Kailangan ko siyang irespeto. Pero, kumbaga, hindi siya comparable sa glory ni God. Pero let's think like that, na meron tayong great respect and great honor sa mga magulang natin, di ba? Tapos, pag may pangarap tayo, Lord, gusto kong magtapos, gusto kong yumaman, kasi gusto kong maging proud sa akin yung nanay ko, yung tatay ko. Di ba? Ganyan yung thinking natin. It is the same way din. Dapat ganun yung thinking natin. Lord, gusto ko pong gawin to para mag-glorify kita. Kumbaga, lahat ng glory, pabalik kay God. Lahat ng inspiration na ginagawa natin, pabalik kay God. Why? Because we have holy fear. Amen? And a faithful faith shows a holy fear. Dahil sabi nga din po sa Salmo 19:9, basahin po natin, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Amen. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. So habang meron tayong holy fear kay God, unti-unti nagiging pure yung intentions natin. Unti-unti lahat ng ginagawa natin, hindi na to para sa sarili natin. Nagiging selfless tayo dahil gusto nating ibigay lahat kay Lord. At ang holy fear ay mananatili magpakailanman. So, think of it. If your obedience, if your humility is for 1 year lang, o kaya for 1 month lang, maybe it is not pure. Maybe it is not a holy fear. Kaya, let us assess ourselves. Kasi, kung talagang sinasabi natin na may pananampalataya at may pagkatakot, may banal na pagkatakot tayo sa Diyos, mananatili tayo. Kahit gaano man, katindi yung pinagdadaanan natin. Amen? Because a faithful faith shows a holy fear. Amen. And point number 4, a faithful faith will be rewarded. So, basahin po natin sa verse 19 to 21. Amen. 19. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, "Heto po ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko." Sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil laging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makahibahagi sa aking kaligayahan." Amen. So, yung una at pangalawang alipin, even though alam nila na umalis yung master, naging tapat sila. Why? Because they are anticipating. Inaasahan nila na, or nilulook forward nila na babalik at babalik yung amo ko. I will give account to him. Yan yung thinking nung una at pangalawang alipin. Alam nila na pagdating ng amo nila,
kailangan may i-present ako. Kailangan matuwa siya sa ipapakita ko sa kanya. At dahil sa katapatan naman nila, lo and behold, pagdating nung master nila, anong sinabi sa kanila? Magaling, tapat na alipin. Sabi niya, halika, makibahagi ka sa kaligayahan ko. At hindi lang ngayon, hindi lang sila nakibahagi, ni-rewardan pa sila pabalik ng kanilang master. And yung reward, hindi lang dinoble yung binigay sa kanila. Bagkus mas malaki pa. Dahil yun sa katapatan nila. Because they have a faithful faith. Habang yung pangatlong alipin naman, anong ginawa? Diba? Nagpa-banjing-banjing, nag-easy-easy. Sabi niya siguro sa isip niya, matagal pang darating yun. Kapag malapit na, doon ko na lang kukunin. Tapos, magaling naman siguro ako sabi niya siguro. May mga ganun siyang thinking. Pero, hindi niya nalalaman, ayan na pala. Ayan na yung master niya, padating na. Naabutan siya, naghihilik, tulog. Tapos yung perang pinagkatiwala sa kanya, nakatago pa. Hindi niya na double. Hindi niya na napalago. Kaya inabutan siya na easy-easy, banjing-banjing. So in turn, yung kinakatakutan niya na parusa, dahil iniisip niya yung master niya, paparusahan lang ako kapag ganyan, nakuha niya yung parusa. Kasi tamad siya. Hindi siya naging faithful. Kaya anong sinabi sa kanya? Itapon yan sa labas, sabi niya. At magnanangis ang kanyang ngipin. Hindi lang yun. Yung yung 1,000 na lang rugo na binigay sa kanya, tinago niya, binawi pa. Dahil lang sa hindi siya naging faithful. Hindi niya in-anticipate. Hindi niya ni-look forward na babalik yung master ko. I will give account to him. Amen? Kaya naman tayo, we know, we have our faith that Jesus is coming back. Kaya naman, maging faithful po tayo sa lahat ng mga bagay na in-steward sa atin ni God. Amen? Amen. So, even though wala pa dito si Jesus, even na 2024 na, mukhang hindi na darating, sa iba mukhang malayo pa, sa iba naman malapit na, sa mga nag-aantay talaga. Sa iba naman na parang iba na yung mundo, baka hindi na mangyari yan. I want to encourage you. Matuto po tayong maging faithful. Because God is faithful. At ibig sabihin nun, kung ano yung sinabi niya, mangyayari. Because He is a faithful God. So, sa 4 points po na nabasa natin, nakita natin na lahat to ay action words. Not lazy, shows holy fear, take ownership, and it will be rewarded. So lahat to, action word. Ibig sabihin, kung nananampalataya tayo, meron tayong kailangang gawin. So ibig sabihin, kung nananampalataya tayo, tas Sunday attendee lang tayo, do you think you are a true believer of Christ? Do you think you have a true faith? Pero kung yung buhay mo, alam mo na kahit ganito yung trabaho mo, kahit na nasa bahay ka lang, kahit nanay ka lang, nagagamit ka kay Lord. Ibig sabihin, you have a faithful faith. Amen? Dahil sabi po sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasigasig kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. So kahit gaano pa katagal, kahit mauna tayong mamatay, kesa dumating si Lord, magpakatatag po tayo. Dahil surely, we will account everything to God. At hindi lang yon, meron pong gantimpala kung tayo ay magiging tapat. Dahil sabi po sa Mateo 25-29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. So let us assess ourselves. Ano ba yung binigay sa atin ni Lord? Binigyan niya ba ako ng talent? Binigyan niya ba ako ng tao?
Binigyan niya ba ako ng pamilya? O binigyan niya ba ako ng yaman? Ngayon, kapag naisip mo na kung ano yun, tignan mo, lumalago ba yung talent ko? O nauubos? Lumalago ba yung pasensya ko? O naubos? Lumalago ba yung pera ko? O nalulugi? Yung pamilya ko, lumalago ba spiritually? O mas lalong nasisira? Assess it, and you will know the answer. Tulad ng sinasabi sa Mateo 25-29. At dahil tayo'y haharap at mananagot sa Panginoong Jesus, tulad nga ng sabi diyan sa Romans 14:12. Basahin po natin. Amen. Mananagot tayo sa Diyos. Lahat. Even yung mga pinagsasasabi natin. We will account it to God. Kaya nga, as a Christian, we encourage that we will speak positively. We will speak encouraging words. We will speak something that will uplift our members, our co-believers. So, ibig sabihin, hindi porket positive, hindi na masakit. Sa lahat naman ng tumatanggap, yung positive, it also means that it can break your heart. Pero it is your response. If you have a faithful faith, you will respond with humility. Amen. So with that, I want to encourage everyone to close their eyes. Yan, pikit po natin yung mga mata natin. At habang nakapikit po tayo, tanungin natin yung Diyos, Lord, ano ba yung pinagkatiwala mo sa akin? Let us ask the Lord. And I believe unti-unti niya po yung ipapakita sa inyo. Let's take time. Siguro sa iba, yan, mga tao, sa iba, talents. Sa iba, pera. Pwede naman sa iba, relationship. At kapag pinakita na sa'yo ni Lord kung ano yung pinagkatiwala niya sa'yo, tanungin mo rin siya, Lord, am I a good and faithful servant? Ask the Lord. And I believe sasagot din siya sa inyo ngayon. So sa lahat ng pinakita sa atin ng Diyos, sa mga talento na yan, sa mga skills, sa pamilya, sa relasyon, sa mga taong pinagkatiwala niya sa atin. Maybe napapagod tayo minsan, kaya minsan hindi na natin ginagawa yon faithfully. Hindi na tayo nagsiserve faithfully. Nakukontento na tayo sa, pwede na yan. Ginawa ko naman yung part ko eh. Pwede na siguro yan. Pero hindi natin naiisip minsan na nakikita ng Diyos yung laman ng puso natin. Na habang tayo'y napapagod, habang tayo'y nahihirapan, hindi po yun dapat maging dahilan para hindi na tayo maging tapat. Even though tayo na lang po yung gumagawa ng tama. Kaya naman, kung pinakita na sa inyo ni Lord yung mga bagay na ipinagkatiwala niya sa inyo, I want to encourage you na panghawakan nyo yung mga binigay ni Lord sa inyo. Take ownership of it. At kahit na alam nyo na matagal pa ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, maging tapat po tayo. Maging tapat po tayo sa lahat ng ginagawa natin. For we know na nakikita niya yung laman ng puso natin. Church,
faithful is not just a word. It is Jesus' character. And He is the author of it. Amen? Amen. Kung nakita nyo na po yung mga pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, can I invite everyone to stand? And can I invite the worship team? And let's stay in the loving presence of God. I believe He is moving right now. Amen. Amen, Lord. Siguro nga meron tayong mga specific callings na unique para sa bawat isa sa ating personality. Merong mga special calling sa atin. Merong mga special instruction. Siguro sa iba, yung calling sa atin ay magpagaling. Sa iba, yung calling ay magbigay ng reconciliation or magdala ng reconciliation. O kaya sa iba naman, maging giver or maging generous giver. Kung ano-ano man yon, naniniwala pa rin ako na tinawag tayong lahat ng Diyos para dito. Isaiah 61:1. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilinggo na sila'y malayana. Amen. Kaya naman as we sing this song, let us meditate it, let us confess it, and make it a prayer for ourselves. Amen.